Magandang araw kaibigan! Tuloy po kayo sa Felicidad's Channel. Sa mga kwento ng buhay at pag-ibig na hinalukay sa natatagong baul ni Felicidad. Pero bago po tayo magpatuloy, huwag niyo pong kalilimutan na i-like ang video, i-subscribe ang channel, at i-click ang notification bell para lagi kayong updated sa mga parating pa na upload. Dapat ay makaramdam ng kaba si Blake. Dapat ay matakot siya. Pero kahit patuloy na iniisip ang mga iyon, ay hindi pa rin niya mapigilan ang mapangiti. Masaya siya na magkakaroon na ng mapapanghawakan na habang buhay na sa piling niya si Arya. Sa buhay niya, hindi niya naisip na maikasal. He spent most of his time alone. Kagaya ng buhay ng mga nag-ampon sa kanya, ganoon din ang naiisip niya magiging buhay sa hinaharap. Hindi siya makatagal sa isang babae. Hindi niya maisip na maitali habang buhay sa mga ito. Kung ang salitang girlfriend ay nahihirapan siyang i-label sa isang babae, ang asawa pa kaya? O ang isang habang buhay na commitment? Pero binago iyon lahat ni Arya at wala siyang maramdaman ng pagsisisi sa ginawang desisyon na pakasalan nito. Aaminin ni Blake na nahirapan siya sa desisyong iyon. Kahit na ganoon ang payo ng mga kaibigan na ikwentong nabuntis niya si Arya. Hindi sa may mali sa nobya, pero ang pagpapakasal ay isang habang buhay na commitment. Kahit aminado siya na ibang nararamdaman kay Arya, sa tingin niya ay hindi pa rin iyon sapat para magpakasal siya. Bata pa lang siya ay nakita na niya ang realidad ng mundo. Tuwing naiisip ang isang panghabang buhay na commitment, palagi niyang naaalala ang mag-asawang muntik na umampon sa kanya. Naalala niya kung paano mag-away ang mga ito at sa huli ay naghiwalay din. Kahit siya ay nadamay pa sa mga iyon. Natakot siya na kapag dumating din sila sa puntong iyon ay ganoon din ang mangyari sa kanila ni Arya. Masaya naman siya sa kung anong mayroon sila. Hindi rin dahil lang sa magkakaanak sila ay kailangan na nila magpakasal. Pwede naman sila mag-compromise. After all, buwan pa lang ay tinagal ng relasyon nila. Hindi pa masasabing kilalang kilala na nila ang isa't isa, lalo na si Arya sa kanya. Pero ipinamukha sa kanya ni Melvin na mali iyon. Hindi niya kaya makita na dahil lang sa hindi niya magawang panagutan si Arya ay maari na itong kutsain ng mga tao. Ang tingin kasi ng mga tao sa nobya ay masama itong babae dahil hinayaan nito na mag-live-in sila at mabuntis pa nang hindi pa sila kasal. It was against Christian law. Hindi niya ma-attempt na ganoon ang tingin kay Arya ng mga tao kaya niyaya niya ito magpakasal. Sigurado ka ba? Naintindihan ko naman kung hindi mo pa kaya. Kung ayaw mo, sandali pa lang ang naging relasyon natin at I'm sure hindi ko kaya makita na ganoon ang tingin sa'yo ng mga tao. Putol niya sa sinasabi ni Arya at patuloy na tumitingin ng singsing na babagay sa nobya. Kaya ginagawa mo ito dahil nagigilty ka. Alam ni Arya na totoo iyon, pero pinigilan niya ang sariling sagutin ang sinabi ni Arya. Alam niya na mali ang dahilan kung bakit gusto niya itong pakasalan, pero ayaw niya maisip nito na mali iyon at masaktan lang ito sa huli. Nagpapakasal ang isang tao dahil mahal nilang isa't isa. Hindi dahil sa magkakaanak lang sila o gusto lang umako ng responsibilidad. Mahinang wika ni Arya. Saka bumuntong hininga. Natigilan si Blake. Tama ito at natamaan siya. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya makumbinsi ang sarili kung mahal nga ba niya si Arya. Oo, pinapahalagahan niya ng higit sa ibang babae ang nobya. Pero masasabi bang bahal na niya ito? Magagawa ba niyang mahalin si Arya? Gayong wala namang nagparamdam ng ganoon sa kanya sa simulat sa pool. Hindi niya alam kung paano iyon at hindi niya ginagawa iyon. Tumingin siya kay Arya. Don't you have feelings for me? Don't you love me? Hindi sumagot si Arya at nanatili lang na nakatitig sa kanya. Nabasa ni Blake ang lungkot sa mga mata nito. Hindi niya nagustuhan iyon. Nag-iwas siya ng tingin. Hindi rin naman niya kailangan ang sagot nito kaagad. Kahit paano ay nararamdaman niya na pareho sila ng nararamdaman ni Arya. Pareho nilang pinapahalagahan ang isa't isa. Sapat na iyon sa kanya. Whatever, it doesn't matter. Masaya tayo sa isa't isa. Isang dahilan na rin iyon para magpakasal tayo. Pumayag si Arya sa gusto ni Blake. 2 linggo pagkatapos sa pangyayari iyon ay itinakdang kasal nila.
Simpleng garden wedding lang ang kasal na pareho nila na pagkasunduan. Malalapit na kaibigan at kamag-anak lang imbitado sa kasal. At ngayon ang araw na iyon. 1 oras mula ngayon ay magsisimula ng kasal. Kakatapos lang na magbihis ni Blake at napangiti naman siya. Bihira lang siyang umiti dahil bihira lang din siya na maging masaya. Pero kapag naiisip kung ano magiging hitsura ni Arya mamaya at ang pangyayari maging dahilan para mapasakamay na niya ito habang buhay, ay nagpapasaya na sa kanya. Tumunog ang cellphone niya. Isang hindi nakarehistrong numero ang nakita pero ganoon man sinagot niya iyon. Hello? Mabuti naman at hindi ka nag-alinlangan na sagutin. Nakilala agad ni Blake ang boses. Si Melvin iyon. Agad na nagtangis ang kanyang ngipin. Nung una pa lang ay hindi na niya gusto ang lalaki at nang malaman na pisikal nitong sinaktan ang nobya ay mas naging matindi ang pagkadisgusto niya rito. Ang alam niya ay inimbitahan ito ni Arya ngayon sa kabila ng pangyayari. Sa kabila lahat ay pinapahalagahan pa rin kasi ng nobya ang kaibigan. Hindi nga lang niya sigurado kung kinumpirma ang kinaiinisan ng imbitasyon. Anong kailangan mo? Paano kung sabihin ko na si Arya? Tumawa pa si Melvin pagkatapos. Kakaiba ang tawang narinig ni Blake mula sa lalaki. Nahimigan din niya na kakaiba ang boses nito. Parang lasing. Alam mo na ikakasal na siya sa akin. Ngayon ang kasal namin. Kung akala ni Melvin ay matatakot siya sa sinabi nito, nagkakamali ito. Pinagkakatiwalaan niya si Arya. Loyal ito sa kanya. Hindi nito basta-basta pipiliin si Melvin kaysa sa kanya kahit na mas matagal ang pinagsamahan ng mga ito. Oo, at kung iniisip mo na babatiin kita ng dahil dyan, nagkakamali ka. Nandito lang naman ako para ibulgar sa'yo ang mga sekreto niya. Sekreto? Sa tingin mo ba, kaya sumasama sa'yo si Arya ay dahil mahal ka niya? Na gusto ka rin niya makasama? Ha! Ginagawa lang niya ang lahat ng iyon dahil kay nanay. Dahil tinutulungan mo siya na pagilingin si nanay. Si Blake ang gustong matawa. Kung akala mo ay maniniwala ko sa'yo, si Arya mismo nagsabi sa akin, hindi ba? At hiningi mong kabayaran sa kanya sa lahat ng ginawa mo para kay nanay ay ang sumama siya sa'yo? Natigilan si Blake. Naalala nga niya iyon, ang kondisyon kay Arya na igiit na nobya na gusto siya nitong bayaran para sa pagpapagamot sa nag-aruga rito. Ganoon din ang patuloy niyang pag-sponsor sa pagpapagaling ni Nanay Nelly. Malaki kasi ang utang ng loob ng nobya sa matandang babae kaya pumayag ito nang walang kahit anong pag-aalinlangan. Paano nga kung ganoon lang talaga ang nararamdaman ni Arya na kaya lang ito sumasama sa kanya ay dahil sa malaking utang ng loob. Sa unang pagkakataon ay nagduda si Blake sa nobya. Ginulo ng sinabi ni Melvin ang isip niya. Pinagkakatiwalaan niya si Arya. Iba ang nobya at nararamdaman niya iyon. Pero may punto rin si Melvin ni hindi sinasabi sa kanya ni Arya na mahal siya nito. Pero kahit hindi rin iyon inaasahan na marinig, maisang bahagi pa rin ng puso niya na gustong malaman ang tunay na nararamdaman nito sa kanya. Naisip ni Blake ang dahilan kung bakit ginusto niyang huwag ipakilala ang sarili sa mga tao at sa mga babae. Ayaw niyang malaman ng mga ito na mayaman siya. Ang lapitan lang dahil mayaman siya. Nilapitan man at sinamahan siya ni Arya ay hindi pa rin niya maiwasang hindi bigyan ng butas ang mga ikinikilos nito sa kanya noon. Oo, nagrereklamo si Arya sa mga paraan niya paminsan-minsan pero sa huli ay pumapayag din ito. Hindi nito pinagpipilitan ng gusto para lang ma-please siya. Hindi kagaya ng nobya at mga asawa ng mga kaibigan na ramdam niyang tunay ang nararamdaman sa mga ito. Sunod-sunuran si Arya palagi sa kanya. Para isang mistress sa lalaki nito. Paano kung nagkamali siya ng pagkakakilala kay Arya? Walang nararamdaman sa'yo si Arya. Sinasamahan ka lang niya dahil mayaman ka. Sino ba namang babae ang ipagpapalit ang katulad ko sa isang kagaya mo? Isa kang ginto. Alam niya matutulungan mo siya. Matalino rin ang babaeng iyon eh. Ginagamit ka lang niya. Tignan mo na lang ang ginawa niya sa'yo nung ginamit niya ang pangalan mo para sumikat. Nakakatawa ka. Hindi mo man lang napansin iyon. Itunuri ka pa naman na isa sa mga matagumpay na tao sa mundo, pero ang bobo mo. Ngayon, nabuntis mo siya. Sigurado, papayag iyon na pakasalan ka. Bakit hindi? Ginto ka nga eh. Isa pa, hindi mo rin ba naisip na kaya siya sumama sa'yo ay dahil para mabuntis mo siya? Para lalo siya magkaroon ng hawak sa'yo?
para lalo siyang yumaman at sumikat kagaya na lang na matagal na niyang gusto sa buhay niya. Tumawa pa ito pagkatapos. Nakakaawang nilalang ka. Hindi alam ni Blake kung paano naisip ni Melvin ang mga iyon. Panay naman paghihinala iyon at hindi diretsyong sinabi ni Arya. Pero lalo lang siya nagdududa. Totoo na hindi niya pinilano na mabuntis si Arya. Ayaw nga niya na magkaroon ng anak. Paano niya gugustuhin iyon samantalang alam niya magiging mahirap, lalo na sa kanya, ni hindi niya naranasan na magkaroon ng tunay na ama, ng isang mabuting ama. May kasalanan din naman siya at pinaniwalaan ang dahilan ni Arya kung bakit nagkakaganoon kahit gumagamit naman siya ng proteksyon. Pero paano kung minanipula rin ito ang lahat? Pwede naman itong ipaalala iyon kung nakalimutan niya. After all, alam niyang ramdam nito na hindi siya handa roon dahil na rin sa palaging paggamit ng proteksyon. Pero ang higit ay kinainis ni Blake ay ang huling sinabi ni Melvin. Hindi siya nakakaawa. Hindi niya gusto maging kaawa-awa. Hindi niya gusto iyon ang iniisip ni Arya sa kanya kung tama nga ang mga hinala ni Melvin. Galit na pinatay ni Blake ang tawag. 3 days later, ang buong akala ni Arya ay magiging maayos na ang lahat sa kanila ni Blake nang niyaya siya nitong pakasalan. Bumalik sila sa dati sa 2 linggo paghahanda nila para sa kasal. Hindi na siya nito iniwasan. Pero nang maikasal naman sila ay nagbago muli si Blake. Nagpatuloy ang pag-iwas nito. Binigyan siya ng dahilan ni Blake kung bakit. Nagkaroon daw ito ng drive para magpinta. Ipinagpaliban muna nito ang honeymoon nila. Noong una ay gusto niya intindihan ng asawa. Tutal ay iyon din naman ang gusto niya para dito. Gusto niyang bumalik ang concentration ni Blake. Umalis ito ng condo unit nila at nagpunta sa farm sa Laguna upang doon gawin ang pagpipinta. Ayaw raw nito ng istorbo. Pero hindi mapakali si Arya ng 3 araw pagkatapos ng kasal ay hindi man lang nagpaparamdam sa kanya si Blake. Sinubukan niyang tawagan ng bahay nito sa Batangas. Naka-off ang cellphone ng asawa kaya hindi niya ito makausap. Isama pa na sinabi rin nito na ayaw na magpaistorbo. Pero gusto niyang malaman ang kalagayan ni Blake. Ang caretaker ng farm ang nakasagot sa muli niyang pagtawag. Naku ma'am, mukhang may problema po si sir. Kapag nakikita ko po siyang gising, ay lagi po siya nagiinom. Nagulat siya. Nagiinom? Hindi po ba siya nagpunta dyan para magpinta? Hindi po siya nagpipinta ma'am. Sumama ang loob ni Arya sa nalaman. Nagsinungaling sa kanya si Blake. Pinuntahan niya ang asawa. Gusto niya itong kumprontahin. Hindi maaring ganun. Siguradong may problema ito. Nakumpirma niya na hindi nagsisinungaling ang caretaker na makarating siya sa farm. Nahuli niya si Blake na nanonood lang ng TV habang ang mga alak sa tabi nito. Nagulat pa ito nang dumating siya. Nagsinungaling ka sa akin. Ako sa agad ni Arya sa asawa. Bahagyang na bahala si Blake. I was just taking a break. Nagpipinta naman talaga ako at hindi yan ang sinabi ng caretaker mo. Hindi niya nakikita lagi ang ginagawa ko. Kaya hindi siya sigurado. Go to my room. Makikita mo roon na sumusubok ako. Pero wala ka pa rin nagagawa. Hindi pa rin talaga bumabalik ang concentration mo. Iniiwasan mo lang talaga ako. Aminin mo na lang iyon. Naglihis ito ng tingin. Isipin mo ang gusto mong isipin, Arya. Basta hindi ko muna gusto makasama ka ngayon. I need space. Nasaktan si Arya. Kakasalang natin, Blake. Huwag mo namang gawin to. Huminga ng malalim si Blake. Umuwi ka na muna, Arya. Umiling naman siya. Paano mo nasasabi iyan? Alam ko na may problema ka tungkol sa atin. Tungkol sa akin. Dahil kung wala, hindi mo naman ako iiwasan. Gusto kong sabihin mo iyon sa akin. Ayusin natin yun. Umiling ito. Hindi ko pa kaya. Ayaw ko rin muna na magkaroon tayo ng komprontasyon ngayon. Nasa masailan kang kalagayan. Baka masaktan kita kapag sinabi ko sa iyo ang lahat. Hindi ko gustong saktan ka. Nanghina bigla si Arya. Kung ganon, may problema nga. Tumingin sa kanya si Blake. Pagkabahala ang nakikita niya sa mga mata nito. Please, just go. Kapag naayos ko ng issue sa sarili ko, saka na lang muna kita kakausapin. Anong mali sa akin, Blake? Ginagawa ko naman ang lahat para sa iyo ah. Palagi akong sumusunod sa lahat ng gusto mo. Ginagawa kong lahat para maging masaya ka. Ako bang may kulang? May mali ba? Ako may mali, Arya. Naglihis ulit ng tingin ng asawa. At kung gusto mo talaga ako maging masaya, hahayaan mo muna ako. Kailangan ko ng oras para sa sarili ko. Nagbabadya ng pumatak ang mga luha ni Arya.
Blake, pumikit si Blake. Mukha na irita. Please, ipinapangako kong ako ang unang lalapit sa'yo kapag maayos na ako. Just give me time. Tinitigan ni Arya ang asawa. Tama ba na pagbigyan niya ito? Dapat ay inaayos nila iyon. Dapat ay alamin niya kung anong problema nito. Pero may isang bahagi rin ng puso niya na pumipigil sa pangungulit. Hindi siya matapang. Natatakot siya sa maaring isagot ni Blake. Paano kung wala na itong nararamdaman sa kanya at napagtanto iyon nang matapos silang ikasal? Hindi posible iyon. In the first place, hindi siya sinabihan ng asawa na mahal siya nito. Kahit na magsama ni sila at ng mismong araw ng kasal nila. Tama si Blake. Nasa maselan siya kalagayan ngayon. Hindi niya gustong marinig ang sasabihin nito. Lalo na at mukhang masama iyon. Hindi rin niya kayang lahat harapin ang ngayon. Tumalikod si Arya at naglakad palayo sa asawa. Nakakalungkot naman, mga kafelisidad. Dahil pinaniwalaan lahat ni Blake ang sinabi ni Melvin. Paano sila magkakaintindihan ni Arya kung iniiwasan niya ang babae? Hay naku, hanggang kailan magmumukmuk si Blake? Abangan.